Breaking na breaking news mga kababayan. Nako po, Diyos ko po, matinding pasabog. Attorney Conti, umiiyak na, aburido na dito. At sa lahat po ng sumusuporta sa ICC, malulusaw na ang kanilang idolo. Ang ICC mga kababayan ay lulusawin na ni Donald Trump. Yung mga kababayan natin na milyon-milyon ay humihingi na po kay Donald Trump ng tulong para yung kaso ni Tatay Digong bago man lang lusawin ang ICC, mapauwi na agad si PRRD. So dito mga kababayan, nag-aaburido, umiiyak na ang abogado ng mga biktima di umano na gawa-gawa lang naman pala. Attorney Conti, napaluha. Yan kasi yung mga sinasabi sa komento mga kababayan eh. Umiiyak na. Pati sila De Lima, Trillanes, at lahat po ng mga kaalyado ng ICC sa Pilipinas madadamay sa galit ni Donald Trump. O mga kababayan, bago natin ipakita si Attorney Conti na umiiyak, ipakita ko sa inyo ito. Panoorin po natin. Sa mga Pilipinong nagmamahal sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sabay-sabay tayong manawagan sa Amerika na tulungan tayong makalaya ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na iligal na nakaditini sa ICC. Ito ang aking apela sa Presidente at Secretary of State ng Amerika. His Excellency Donald Trump, President of the United States of America, Secretary of State Marco Rubio, Sir, I am an ordinary Filipino, and like most of the Filipinos, we believe in your resolve to dismantle the ICC. We believe that every country has the right to exercise sovereignty and should not be interfered by any foreign power, may it be a country or a global organization. Sirs, we know for a fact that you have knowledge that our former president, Rodrigo Roa Duterte, was kidnapped in the Philippines and was brought to The Hague illegally. And now his detention is being legitimized by an international organization that has no accountability over the Philippines. Sirs, our government, the government of Bongbong Marcos, will not appeal to you because they cooperated with the ICC in bringing the former president to The Hague. Sirs, we are no longer a member of the ICC, yet our government cooperated and is still cooperating with the ICC in prosecuting what they believe are crimes against humanity. We, ordinary Filipinos, are appealing to you. Help us by any means to bring back our former president. Let him be tried here in the Philippines. Let cases be filed against him in the Philippines, and let the Filipino justice determine his guilt, not a foreign country. Sirs, we believe in your resolve, and we believe that you will be capable of doing that. Ayan mga kababayan ko, ayan na, umaarangkada na para palayain si Tatay Digong. So ito na po ang pasabog natin. May pasabog si Attorney Conti. Ano ang masasabi niya? US launches campaign
to dismantle ICC? What are they gonna do? What would be the future of the friends of ICC in the Philippines? It would be good or bad, especially the donation or money that came from the Philippines. The government send money to the ICC to pay the arrested or arresting PRDD there. O ito na, mga kababayan ko, naku, nanginginig ng mga ito yung mga aso-aso ni De Junior. Tingnan nyo po. The United States is stepping up its campaign against the International Criminal Court, even urging its allies to reject the tribunal's authority over American officials. What could this mean for the ICC and for the high-profile cases already before the court, including that of former President of the Philippines, Rodrigo Duterte? For some perspectives, we talked to ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Attorney Conti, magandang gabi. Thank you for joining us. Magandang gabi din, Lord. Pasensya na, inabutan na ako sa daan. Saan po? Sorry. Sa daan? I think... Sa daan. Thank you for Pero your okay time. naman tayo. At hindi ka masasagasaan dyan kasi sabi nga ng isang abogado, kalakson ka daw. Okay. Attorney. Oh, alright. Siya po nagsabi, no? Pero thank you for your time. Attorney, ang weird dito sa lahat ng ito, ang mga tribunal sa sinet up ng US nung panahon ng mga Rwandan genocide, Yugoslavian genocide, sila yung naging stepping stone dito sa naging ICC eventually. Pero hindi sila pumipirma doon. Kumbaga parang they gave birth pero they refused to acknowledge being parents. Kumbaga, may ganun ho ba yung dating nito, Attorney Cristina? Imagine redness calm Ayan in mga seconds. kababayan ko. Skin 1,000. Tila manginginig ito sa takot si Conti. Nawawala na sila sa ulirat. O, kita nyo po mga kababayan na dahil nga po sa banat ni Donald Trump sa ICC. O, tingnan nyo po. Well, to some extent, yes. But then again, not all of the countries who have been brought before the court are non-members. Kumbaga, hindi naman po lahat ng nakasuhan doon unwilling or reluctant to be part of it. Yung iba talagang part. Kasi alam nila, depende kasi yan kung sino ding pinuno, alam nila na makakatulong doon sa after the conflict sa kanilang, ang tawag nga natin, transitional justice. Because some of the cases, as we know in the Philippines, will not fly before local courts. So may ganun din silang recognition. Kaya, for some countries who have brought cases before the court, so sabihin na natin, conflict, may two parties. Both parties have cases against each other. So, for them, important part of healing and moving forward is international justice. Kumbaga, meron kaming sariling niche, pero yung kaso na crimes against humanity, and important sa kanila yung war crimes, they are tried before an international court. Yes. But maybe the other angle is, how about the non-members who are committing crimes? Some of the non-members who are committing crimes na talagang so brazenly would be the United States. And in the case of Ukraine, Russia, Israel, they're not members. And specifically, they have refused to be members to avoid accountability. Alam nila sila ang aabutan yan, sila ang tatamaan. Yung US precisely pulled out because the countries wanted to make aggression. So ito po yung parang proxy wars, yung sususulan mo yung ibang bansa na, mag-away kayo dyan, ganitong gawin nyo. Yung mga manufactured civil wars, yung mga US-backed militia groups, yan. If at that time, nung binuo yung Rome Statute, hindi pa krimen yon. Pero alam ng US, magiging krimen yata to kasi pinag-uusapan na. Eventually, when it was passed, definitely the US refused to take part in the ICC. Yung crimes of aggression na ginawa nila sa Afghanistan, ginawa nila sa Iraq, and ngayon sa sa Gaza,
U.S. wars of aggression on Gaza and Iran. These are wars of aggression. The U.S. has clearly said, at this point, yung sabi nilang sanctions, ay, naku, huwag kayong mandadamay ng U.S. troops. Yun ang ayaw nila, na merong makasuhan at madala sa ICC. At ang mga sanctions ay medyo mabigat, ano? Money-wise, Attorney Conti, kasi kumbaga pag ang sanctions ay hindi maaring makipag-do business, kumbaga ang mga American banks, ang mga any financial groups. Tama ba, Attorney? Parang ganun ang dating, ano? Yes, and when you say business, it means all kinds of business. Hindi lang yung, ay, businessman ka ba? Meron kang business sa ICC. Eh, hindi, abogado lang ako. But when we say business, it means also, I have business with Google because I have a Google account, even if it's a free account. So, pwede kang tamaan. I have business with yung mga may credit card, that's business. And so, using your card could be an issue. Ayan mga kababayan, maaaring tatamaan sila Attorney Conti dito, sila De Lima Trillanes at lahat po ng mga tumutulong sa ICC. Nako po mga kababayan, kinakabahan at aburido na sila dito. O tignan po natin mga kababayan ang sabi po dito. Ito Al Jazeera po, i-check po natin. ICC warns justice system at risk if US. O kita nyo mga kababayan ha, check po natin ito. Ayan, check po natin mga kababayan, delikado na po sila dito. Delikado na po sila konti dito. Ng Amerika mga bansang kasapi. Inihimok ng Amerika mga bansang kasapi ng International Criminal Court na kumalas mula po sa Rome Statute. Nagbanta rin ang administrasyon ni US President Donald Trump na bubuwagin ang ICC na pilit umanong nangihimasok sa kanilang soberanya. Binalaan din ang mga bansang binibigyan nila ng tulong na siguruhing ibabasura nila ang pagsuporta sa ICC. Pilit daw kasing tinatarget ng korte ang mga sundalong Amerikano at mga opisyal para sa US government, katubas ito ng panghihimasok sa kanilang soberanya. Noong nakaraang taon, ilang ICC officials ang pinatawan ng sanctions ng Amerika. Kasunod ito ng paglalabas ng ICC ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa gulo sa Gaza. Noong taong 2000, binuksan din ng ICC ang investigasyon sa posibleng war crimes ng mga sundalong Amerikano sa Afghanistan. Heto ang pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Tingin naman ng ICC accredited lawyer na si Atty. Ayan mga kababayan ko, talagang kinakabahan na po sila dito. Kabadong-kabado na sila mga kababayan ko. Hindi na nila alam ang gagawin nila. Halaka. Yan ang sinasabi natin mga kababayan ko. Ito pa, pakinggan po natin. Discontent may not come to your attention, but should it cross your attention, the Filipino people, majority of us, will be very grateful to your administration and to the people of the United States of America if and when our president, our former president, Rodrigo Roa Duterte, would be returned to the Philippines safe and secured with the help of a very dependable ally, the United States of America. Ayan mga kababayan ko, anong sinasabi ng mga komento? Nako po. Dear President Donald Trump, regarding your statement about the International Criminal Court, check ka natin. You may consider looking at the actions of some government officials in our country as an example. They have cooperated with the ICC, starting with the surrender of former President Rody Duterte, currently to Senators Ronald Bato de la Rosa and Christopher Bongo, are reportedly next in line.
Along with others, these actions appear to have the approval of our current President, Bongbong Marcos. You may wish to consider imposing sanctions on these officials, including restricting or denying them U.S. visas. As your ally, we respectfully ask for your assistance in facilitating the return of our beloved former President Rodrigo Duterte to the Philippines. Mark Rubio, yan na. Kulang boss, ba't wala yung bayot? Ano ba sa English yun? Naku po. Pahingi ako ng CP number ni Press Trump, tawagan ko now. Sir, ito ang tamang panahon na dapat magpatulong tayo sa Amerika para makita nila kung ano ang ginawa ng admin ngayon. Padalhan nyo ng sulat si Trump para kay Tatay Diggs. Ito yung pangalang Jesus na may mabuting pakinabang. Tayo at Jesus Busi Duque. Hindi yung Palses at o Crispin. Snappy salute for you, sir. Very well said. Express Brothers, Jesus, mabuhay ka. Donald Trump, please help bring our former President Duterte home. Donald Trump, hello. Diba mga kababayan ko? Away ng dilawan at loyalist. Dapat kasi noon pa ito. Inaantay ko na may salita ng ganito. Hingi tayo ng tulong sa Amerika. I don't agree, sir, too. We're longing that our ex-president Tatay Digong will back home. I strongly agree, bro. Dapat si BP Sara mismo ang makipag-usap kay President Trump. Pakiritin, sir, para ma-share natin. Hoping that USA Donald Trump will grant our request to bring PRRD back home in the Philippines. Reynaldo Gadula, mamaya puntahan natin, sakay tayo sa kalabaw para kaya kung dalhin, ha ha ha. Donald Trump, please help our former President Rodrigo Roa Duterte to be released by the ICC and bring him home safe. Tama ka, idol, ikaw na bahala sa part na yan. President Donald Trump, please help free Rodrigo Roa Duterte. Ilang maleta na deliver sa'yo. We pray the United States hear our pleas to bring home Tatay Digong in our land. God bless. God bless USA. Hoping that USA and Donald Trump will grant our request to bring President Rodrigo Roa Duterte home, please. Sayang ang ngagba. Naku po mga kababayan ko. Yan ang sinasabi natin dito. Kaya yung iba, nag-iiyakan na itong mga supporter ng mga ICC, mawawala na sila ng pera dito mga kababayan ko. Financially, lahat po ng negosyo, talagang magigipit sila sa banta ni Donald Trump. Ito po mga kababayan, check pa natin. Pero po, pag magta-transfer ng pera mula sa isang Yes. bangko, sa isa pang bangko internationally, you have the Yes. SWIFT code system. Yes. So, ibibigay mo yung parang SWIFT code ID nung bangko para maproseso yung paglipat ng bangko. For example, sa Bank of the Netherlands, ililipat sa Bank of the US. Hindi pwedeng gamitin yung SWIFT system kasi US din yun. Pero yung kumbaga visual or yung pinakadama mo agad is really yung online transactions. If your credit cards don't work, your Gmail doesn't work, your Microsoft Outlook does not work, your Apple phone does not work, talagang limited ang iyong magagawa. Ang dami pala ibig sabihin ng business, Attorney Conti. Sinasabi naman ng isang... The other side, it's business and visa. So sabi ng Yeah, sa lalo na immediate, yan. sabi ng ibang prosecutors, ganyan, okay lang, di naman kami pupuntang US. Pero yung Oo, sabi business na. aspect, yung pala yung Yes, mas oo. palawakan. Okay, may isang nagtatanggol sa ICC, no? Dating taga-Human Rights Watch, sinasabi niya, mukhang meron daw mischaracterization itong si Rubio sa tingin niya ng mga kapangyarihan daw ng ICC. Una, baka akala niya ay sinusubukan daw ng ICC na magkaroon ng control over what happens
sa US. So, hindi, yung mga bansa lamang, di ba? Pwede lang mag-imbestiga sa mga crimes committed in states party to the Rome Statute. Yes, and the territoriality issue is always in question when the US intervenes or commits crimes of aggression. Kaya Yes. for example, sa Afghanistan which has submitted itself to the jurisdiction of the ICC, part yan, pwedeng mag-exercise ng jurisdiction yung ICC. Eh di ba nanggera doon yung, nangialam doon yung US. Doon nila napakiramdaman, ako sasabit kami. Kaya meron silang ginawang batas to protect their US troops. Kaya to some extent, yung US ay in a way protected kasi hindi sila member. Pero kapag nangingialam sa ibang bansa, Oo. yan, malaking issue yan. Parang, okay, pero pag yung Russia, may issue sila na ginagawa halimbawa sa Ukraine, biglang maingay sila tungkol dito. Pero ang Yes, paniniwa... oo nga. Yeah, you go ahead, attorney. So may hypocrisy, and also we also note that the Democrats and the Republicans see this issue differently. Sometimes parang umiinit or warmer yung relations kapag Democrats ang nakaupo, pero ayaw din nila sa ICC kahit na ganun. Pero definitely colder yung relations kapag Republicans yung nakaupo. Oo. Nung panahon nga ni Barack Obama, nag-cooperate pa yung kumbaga depende sa interest niya eh. Nag-cooperate pa yung US sa ICC eh. May sumuko sa kanya na African wanted person. Sumuko sa kanya, tapos yung US, kasi nandun. Ayan mga kababayan, talagang kinakabahan na si Attorney Conti dito. Nakita niyo naman mga kababayan, pabulol-bulol na lang, hindi na masagot si Lord De Vera. Diba? Tila kinakabahan na kasi pati sila apektado sa banta ni Donald Trump. Isipin niyo mga kababayan, hindi ka makakagamit ng Google mo. Halimbawa, diyan nagtatransfer ng pera, yung sa SWIFT code, yung via bank transfer po mga kababayan, apektado sila at yung mga nagbibigay ng financially dito sa ICC, kawawa. Kaya gigibain ni Donald Trump. So kawawa sila Trillanes, De Lima, Conti at lahat po ng mga tumutulong sa ICC kasi babakbakan ni Donald Trump. Kaya dito sa panawagan ng milyon-milyon ng mga kababayan natin na si Tatay Digong ay makauwi at dito na litisin ay lumalakas po mga kababayan. May pag-asa po na mapapauwi si Tatay Digong. Bali-balita nga po sa Net25, eto bali-balita lang sumulat si Donald Trump na ilabas yung balita kasi yung ibang mga balitan sa mainstream media hindi pinapalabas yung totoong balita dito. Okay po, at yan po ang ating balita at shoutout po sa mga kababayan natin, Ma'am Mirna Aura, Gaspar Beltran, Imelda Facon, JJ at lahat po ng mga kababayan natin na tuloy-tuloy na nanonood sa ating video reaction. At i-subscribe nyo rin po ang ating YouTube channel, pakilike ang video natin at yung FB page natin na mayroong 500,000 followers, i-like and follow nyo at mag-subscribe din po kayo kasi meron po tayong mga content dyan na satire ng mga picture po mga kababayan. Salamat po, mabuhay.